At mas malaki ang kinita namin nung naging kaunti na ang customer namin kesa noong mas marami pa kaming customer. Ito yung sagot sa mga tanong ninyo nung nakaraang video ko. At i-breakdown ko dito yung computation at yung realization ko kung bakit nangyari to. So, pakinggan nyo to. Naghahatid kami ng tinapay noon. Ito ang setup. Bali, sa 100 customers, halimbawa na lang, 1,000 na tinapay o piraso ng tinapay araw-araw na papaubos namin. So, ang cost ng bawat tinapay, 450, di ba? Ang selling price namin, 5 piso. So, ang profit namin, 50 centavos bawat tinapay. So, makabos kami ng 1,500 yun bawat araw. Di ba? Ayos na ayos. Tapos, nagmahal ang supplier namin. So, ang naging cost, naging 475 na. Pero, dahil takot akong magtaas ng presyo, nanatili ako sa selling price na 5 pesos. So, ang profit ko, naging 25 centavos na lang bawat tinapay. Parehong 1,000 piraso na tinapay, parehong 100 customer, ang total profit namin ay 250 pesos na lang, kalahati na lang. So, para lang makuha namin yung dating 500 na tubo, kailangan namin ng 2 beses na puhunan, kailangan namin ng 2 beses na oras sa pag-aalok o sa pagbebenta, at 2 beses na pagod para sa parehong resulta. So, ganyan ako nabuhay ng matagal. Nagtrabaho ng mas pagod para lang manatili sa parehong lugar. So, hanggang sa maitaas namin yung presyo, ang naging cost namin 475 na nga. So, ang bagong selling price namin, ginawa namin 6 pesos. So, ang profit na namin, 1.25 bawat tinapay. Dahil nangyari ngayon, umalis yung 75% na customer namin. So, 100 na lang. Sabihin natin, customer, 25 na lang yung natira. Pero yung 25 na yun, alam mo ba, sila yung nag-order ng malaki, ng maramihan. Sila yung walang ganong reklamo. Sila yung walang ganong hiningi malaking discount. Kasi, pagdating sa pagkakitaan, nagkakaunawaan kami, no? Talagang mga negosyante yung naiwan. So, sa 500 pieces na tinapay lang yun, yun lang nakuha. Ibig sabihin, 1.25 profit bawat isa, total 625. Mas mababa ang benta namin in terms of piraso, kaya mas mababa ang puhunan. At dahil mas kaunti yung dinadalhan namin, mas mababa ang oras ng delivery. Mas maiksi. Pero, mas malaki ang kita o ang result. At, syempre, dahil may dagdag na oras na, nakapag-alok na kami sa ibang bagong customer. Doon ko na pagtanto na hindi pa